naranasan ko na yung binabatuhan ako ng coins, yung minsan tahimik ako tapos tinutulok ako sa likod, ganon. Bullied talaga. Tatatalon ako talaga dun sa namin, sa bahay namin. Isipin mo, after 13 years, dun lang ako nagkaroon ng break ko. Luis Listens tayo ngayon at eto, sabi ko nga ng bisita natin, mahilig siya magtanong. Pero ngayon sasagot siya. Pero kung may katanungan ka, itanong mo na rin para mas masaya. Okay. On the show, Rita Daniela! Welcome to Luis Listens. Actually, bago magsimula, ang dami niyang tinatanong. Totoo, sabi niya, kailan ba daw nagsimula ang Luis Listens at marami pang iba na pareho din tayong school. Yes, CSB. Pero ito tanong ko sa'yo, gaano katagal ka na sa showbiz, as a performer? 20 years. 20 years Yeah, I na. started when I was 10 years old. Dumaan ka ba sa na you wanted it to begin with? O hindi kaya ikaw yung bibo sa mga party na magulang mo yung medyo naggagaganon sa'yo? Kasi nung bata ako, ang gusto ko lang talaga makita yung sarili ko sa TV, wala nang iba. Kasi nung grade school ako, bullied ako. Okay. As in yung uso kasi 'di ba dati yung pag mga kahit babae ka, boycott ka 'di ba? Yung mga parang Oo. makapal yung bangs, tapos maputing-maputi ako, tapos mukha akong Chinese. Kadalasan na pagkakamala ng lalaki. Okay. So tong mga kaklase kong babae, mga lunchbox na mga Barbie, minsan nagdadala pa sila ng makeup. Kaganon ako, sisilip lang ako, tapos parang ginaganon nila, ayaw nila. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, may something ba sa itsura ko? Tapos tinig ko, shucks, pakakala nila lalaki ako. Tapos nakikaganon ako sa mga baon nila, sa mga makeup nila. Tapos hanggang sa hindi ko alam. Well, nakakagulat ka naman talaga. Ako nananahimik ka lang sa buhay mo, tapos may dungaw ng dungaw sa'yo. Kahit naman siguro ako, kung tahimik lang ako, nag-aayos ng lunchbox. Tapos diba pag dumadaan sila, yung talagang pinapaingay nila yung mga bag nila, yung mga ganun, yung may mga gulong-gulong, ganun pa kasi dati noon. Basta bullied ako, hindi ko alam bakit. Halimbawa, magtatanong sila, kunwari lang for example, 7 times ganito, ganyan. Tapos mag-iisip ako, magbibilang ako. Nagbibilang, bobo ka pala eh. Seryoso to? Oo, ganun dati. Naranasan ko na yung binabatuhan ako ng coins, tapos sa likod meron akong coins. Yung minsan tahimik ako tapos tinutulok ako sa likod, ganun. Bullied talaga. Hindi ko nakikita nila not for sa akin. anything. Hindi siya yung parang patawang kinukulit ka lang. Hindi. How young were you again ito? Nag-start siya ng mga 7, 8, ganun. And not for anything. How did you take that? Kasi siguro, ito medyo seryoso naman tayo. This is something serious na syempre, bilang magulang, syempre gets ko na rin yan, di ba? Yeah. Was it something na inuwi mo, na kwento mo? Because some na hindi nila nakukwento, bit-bit lang nila. Hindi ko alam paano siya ikwento. Basta ang naalala ko lang nun, nawawala na ako ng gana pumunta sa school. As in, lagi na akong absent, tas lagi akong nag-guidance kasi nga, lagi na akong absent. Pero yun na yung, I guess, yun na yung effect sa akin. Okay. Kasi nga, ganun yun na experience ko. So sabi ko, what if makita nila ako sa TV? Baka hindi na nila ako, i-bully, baka i-friends na nila ako. Hangaan, artista Hindi na, ko alam, singer naisip na. ko lang yun. Okay. So sabi ko, sige, try natin. Nagbibilib naman ako sa sarili ko at 10 years old. Makanta naman ako. Cassette pa yun, ha? Yung talagang wala pang Google, tapos yung talagang i-rewind ko pa, tapos gano'n. Nire-record mo sa radyo? Gumagawa ko ng sarili kong lyrics, Tapos doon ko aaralin, doon ko i-memorize. Ganun pa talaga dati. Hanggang sa nag-audition ako, lumabas ako sa TV, yung paalam na ng nanay ko ngayon mag-a-absent ako, di lang dahil hindi ko na trip pumasok. Mag-a-absent ako kasi may taping. Kasi sa salang kakanta na siya ngayon, competition na to. Ganon. Tapos, eto na nga, true enough, nung lumabas ako sa TV, alam mo, friends na nila ako. Sa akin. Okay. So paano sila nagparamdam sa'yo? Paano sila Sinare na nila yung baon na nila. Sila pa nag-offer. Tinanggap ko. Sabi ko, this is how it feels pala. Ganon. They never apologized or... Hindi nila, So, parang nila na, I think someone saw you on the TV. Ganon. At that age, yung ganong klaseng scenario na something traumatizing, tapos nga dahil nagkaroon ka ng medyo popularity at lahat-lahat, dumikit sila sa'yo. Meron ka bang isang realization sa buhay no, na dala mo up to now? I think parang matinding learning experience yun at a young age. Ako, feeling ko hanggang ngayon, kasi sa akin kasi what you see is what you get. I don't like pretending. Okay. So, yun yung nadala ko. Kasi na-feel ko na parang I would do anything just to belong. So when I finally experienced it,
so that's how it feels. It's also like, parang bittersweet. And then, mas nag-lean ako dun sa parang hindi ko siya gusto. Parang nag-lean ako dun sa bitter. Hindi dun sa sweet na sabi ko, sige, ganito na lang. Maybe, in the future, I would find my people. So, yun. Yun yung dinala ko hanggang ngayon. Ang ano, kung sabi nga nila, di ba, parang at one point may experience natin, you're not everyone's cup of tea. Yes. Di ba, mahanap at mahanap mo Pero rin. syempre sa industry natin, nandun tayo sa we really have to learn na makisama. Oo. Pero ako kasi talaga ganun. Parang, kung hindi mo ako gusto, okay. Like, I wouldn't do anything para lang magustuhan mo. Kasi yun nga, may sarili-sarili tayong gusto eh. Pwede ka maging desente. Diba? Tama. Pwede ka makisama, pero hindi mo kailangan maging bastos o kung ano man. Pero nung bata ka pa lang, sino nagsabi sa'yo na, ay, pwede ka kumanta? Pwede Teacher ka. ko. Di ka ba na Filipino. family o di ko baga yung si mommy, si daddy, nasa sa church? My dad, in-impersonate niya si Tito Rico Puno. Wow. Dati. Hanggang sa nakita siya ni Tito Rico, then they became best friends, hanggang sa everything, lahat ganun na. And then Tito Rico Puno became my mentor as well. Wow, kung pipili. Anong pwede mo ikwento kay Kuya Kasi si Kuya Corex, kaibigan din ng pamilya namin yan. Oo. At alam naman natin na iba ang image niya, iba ang charisma, iba pagiging pilyo niya. Hindi naman niya ako tinuturo ng mga kabastusan. Buti naman. Anong pwede mong kwento kay Kuya Corex? Gusto niya na nanonood ako lagi pa nagko-perform siya. Tapos right after niya kumanta, tinatawag niya ako sa stage. Doon sa bar niya talaga, sa Corix. Sinasabihan niya ako na dapat ganito, you should sing for people. You don't just, sa kanya ko nakuha yun, you don't just sing a song. When you sing a song, you tell a story. Kasi if you sing it for yourself, di ako lang yung makaka-appreciate. Sa'yo lang Diba? tatama. Ako lang. Parang siguro sa iba, okay yung tunog. Pero, yun lang. Iba kasi yung when you sing something, when you sing a song, and nagmo-move talaga eh. Yung feel, yung energy, umaabot dun sa tao na yun. That's something na maiiwanan mo sa kanila. And it's great that they would remember you just sa isang song lang. Was there a time na when you were younger, sabi ko nga sinasabi ng family, ng teacher, pero yung sinabi mo na, yes, I have a talent sa pagkanta. I have the talent sa pagkanta. Naririnig lang niya akong laging nag-hum tsaka kumakanta sa class. Kahit na, halimbawa, syempre, pag magsusulat ganun, kumakanta lang daw ako. Tapos actually, naalala ko, lagi akong Miss Iringan, quiet. Lagi akong ginaganon. Okay. Tapos, nung mag-i-event na sa school, mga program, sabi niya, why don't you sing? Sabi niya, you choose any song that you like. Siya yung talaga nagpalabas ng ko na. Tapos nagulat yung parents ko that time na, hay, anak namin kumakanta. Pagdating nila sa school, first song na na-memorize ko ay Pagdating ng Panahon. Hanggang ngayon, idolo ko pa rin siya. Si Miss Ice Higuera. Iba naman si Ice. Di ba dapat si Ice makakasama natin, di lang tayo natuloy, di ba? Tapos kailan mo nalaman o na-feel na this is something I want to pursue? Kasi iba yung, di ba, yung pinapakanta ka sa school, iba ikaw yung bida sa mga talent, but yung I want to take this to the next level. Kailan mo naisip yun? Naisip ko siya, nasa bahay ako noon, nanonood ako ng TV, nanonood ako ng SOP, ng ASAP. Pag ganun yun kasi kapag commercial, di ba, sa kabila, lilipat ka sa kabila. Sa ASAP, sino pinakagwapo doon? Na may host ka bang nakita doon? Na sabi mo, ito, gwapo to, ha? Sige, sabihin mo na lang ako. Yung pagkakatawa mo, masakit. Sorry, wait lang. Totoong tanong ba yun? O kailangan ko ba sagutin? Sagutin mo. Baka mami, di ko i-air ito. Sino favorite mo naman sa ASAP? Sa ABS, Jericho Rosales talaga. Hindi pag-actor talaga kasi iba, parang siya iba. Yung pangako sa'yo, yung ba yung mga days ni Econ, pangako sa'yo? Parang hindi pa, yun dun sa medyo na siya, nagka-age na ng konti. Kasi yun, pinaparod mo, SOP, Oo. saka ASAP, ayan. Doon talaga, promise, hindi pa ako kumakanta ever sa stage, sa TV. Parang nanonood lang ako. Alam mo, sabi ko talaga sa sarili ko, parang ganda nito parang okay to gawin. Sabi ko, isang araw, mapupunta ako dyan. Gagawin ko yan. Ayan, okay. Kwento lang mabilis bago tayo tumuloy sa next question. Alam niyo dati, isang birthday prod. Totoo to. Sa ASAP, sobrang, hindi ko alam, galing akong birthday prod, tapos pagod na pagod ako. Tapos ako yung ini-interview ako, di ba pag birthday, di ba, ganun, papasok ng cake. Tapos sabi na, Luis, so bate. Tapos, ako na mag-extra, mag-cue gap. Ang nasabi ko dati, magbabalik ang ASOP. Totoo. Biglang narinig ko yung mga
Totoo ba yung sinabi ni Luis? ASOP? Oo, totoo. Buti na lang birthday ko, pinagbigyan ako ni Mr. M. Talaga? Oo. So pagka ganun suspended dapat yon. Pinugbog ako sa likod ng mga marshal. Bugbog sarado ako. 2 weeks akong di na pinalabas ng ABS. So yan, paano mo ginawa na? Auditions? How did you take that? It's not even a step, a leap. Sinabi ko lang, audition tayo, pila sabi ng nanay ko, pipila tayo, okay lang. Pumila talaga kami buong araw. And I'm sure hindi naging madali. Like any star, hindi naman nakuha agad yun. Napagdaanan ko lahat. As in, pumila, nag-audition, napagdaanan ko even sa acting, yung mga best friend, di ganito. Bago ka pa nga maging best friend, tsuwari ka lang muna di ba? Dumadaan ka muna sa likod. Mga medyo ganon. Oo. Tapos, Ano ka? Kaibigan nung mataray na kontrabida. ng kaibigan pa. Ng kaibigan nung pinsan, nung nakilala, nung Naku, aso, oo. nung kapitbahay. Ganon Tapos kalaki. nag-snack ng fishball. Tapos hanggang sa naging best friend, kumbaga nadaanan ko talaga lahat na experience ko. So I know how it feels. Was there a time na sabi, okay na to? Medyo, I mean, I understand some people if they decide to give up nung halfway. nag-13 years ako noon sa GMA, nagpaalam ako sa kanila, sabi ko, I think I've had a great 13 years of my life with you guys. Nagpaalam ako, that time I was planning to take Disney or cruise kasi I have friends na performing na there and they can just get me ganun if I want. And tama, maganda yung bayad sa mga ganun, di ba? Oo. Kasi at least, di ba, I'm still doing the thing that I love, Yes. that I'm passionate about. Travel. Tapos, ganda yung kita, diba? Yun nga lang, medyo syempre, mahuhumsik ka. Yeah. But that's part of it, ganun talaga. And then, they made me audition for this show which is called My Special Tatay. Yun. Tapos, syempre, I still have, 6 months in my contract with them. So sabi ko, ayoko naman magkaroon ng bad blood, ganyan. So of course, I still have 6 months. Audition ako. Kumbaga yung goal mo, pantawid lang. Pantawid. Pero alam mo, nakakatawa kasi bago yung audition na yan, sinabi nila sa akin, sige na, mag-ano ka na, may perfect na role for you. Ay nga sabi nila na pokers siya, ganon, tapos mabubuntis, tapos okay, tapos mamamatay agad. Sabi ko, parang ang sad naman nun for me. Tapos ilang At least taping 2 lang shooting po days. yun. Kaya nga, parang medyo syempre mabigat yung, sabi ko, hindi kaya mamaya ma-typecast na ako ng ganito. Tapos di ba na tinetegi lang din agad. Oo. Yung mga ganun. Kasi kahit yung tinetegi ka kagad, nata-typecast yun Ang shooting mo umaga, tapos pack up ka na ng hapon kasi Mga pegi ka ganun, na. oo. Tapos, sige, audition ka na. Ha? Sabi ko, kala ko ba perfect for me? Bakit kailangan mo audition? Tapos na nalaman ko yung mga kalabang ko mag-audition, sabi ko, seryoso ba to? Pwede ba? Pwede ba ikwento? Kahit a few Oo, names. sila Messina Halili, sila Mika de la Cruz, yung mga talagang parang asawa mo, yung talagang mapuputi, yung parang binabad sa gatas, tengan. Tapos sabi ko, paano ako sa akin? Nung time na yun talagang, hindi naman ako ganun kaputian, di ba? Tapos talagang babaeng bakla ako, so chef sila very good. Paano kaya yun? Okay, go, sige. Sabi ko, punta na lang tayo dun sa sa audition. Naalala ko noon, hindi ni-release yung audition namin, piece namin eh. Pero yung photo, ni-release nila yon. Yes. Basta naka-ano ko noon, naka-lace na parang bra, top, tapos shorts. Nung magte-take na kami, nilabas ko talaga yung bilbil ko noon. Tapos, wait lang, Kat, sabi nung wardrobe. Sabi niya, Neng, yung ano mo. Sabi niya nakalabas. yung, ay, hindi te. Sabi ko, kasama yan sa audition ko. Kalma ka. Tapos humingi ako ng nail cutter. Yun yung ginawa ko. Kasi tinanong ko doon si Direk L.A. Madrilejo. Sabi ko, gaano po ba yung level nung, like yung tinitirahan talaga ni Aubrey? Yeah. Paano ba siya as a performer? Paano siya as, nakilala siya as, kasi nga, The way she talks. oo, kasi nga, pokers na siya, di ba yun siya? So, anong yung environment level? niya. Tapos sabi niya, ito na yun, kung nasan ka. Tignan mo yung mga nandyan, tapos, kumbaga, per table sa'yo, 300 pesos, gano'n. Sabi ko, okay. Kaya nahingi ako ng nail cutter. So, habang pa-eksena ko nun, si Boyet, habang sinasabi ko yung linya ko, nail cutter ako. I think they really wanted someone who's real talaga. Like, yung hindi talaga masyado nakikita before. Yung siguro, please correct me if I'm wrong, yung pagiging karas. Yung roughness of the character, sabi mo kahit nakalabas yung tiyan, may kausap ka na maayos, pero... Kasi di ba, aminin natin, talagang may mga pag when you act, tas as much as possible, you have to look good, you have to look great, yung talagang kahit sa TV mo, mabango, yung gano'n. Pero kasi kahit nung bata ko, pag nanonood ako,
kahit yung sa mga classic movies na nakikita ko, sabi ko, I find beauty kasi kapag minsan din yung hindi siya mukhang sobrang perfect, yung Oo. maganda, yung talagang, tao siya, yung parang anytime pwede ko siya makita, anytime pwede ko talaga siyang makausap, yung ganon. So, kaya I think isa yun sa mga ginagawa ko din talaga when I act and even when I sing. As in, I have to be as much as possible reachable talaga. Nung nalaman mo na yan na, sa'yo, nakita mo yung mga kalaban mo ng audition, pero ano ang pakiramdam nun? Ate, nagtatatalon ako talaga dun sa namin, sa bahay namin. Isipin mo, after 13 years, dun lang ako nagkaroon ng break ko. 13 years. Imagine. Nung gabi, was there a conversation na you had na parang a realization na I was with my family that time. When I got the text, I think my manager texted me, si Miss Tracy Garcia. Sasabi niya, "Oh, you got the role." Sabi ko, "Which role?" Kasi sabi ko, syempre, depende pa mamaya eh. iba pa pala. Oo, kasi isa na. Best friend ka na Oo, naman. Oo. ganun eh. No, you got it. Si Aubrey, yung, okay po. So kahit na alam ko matitegi siya agad, kahit na, sige, go, laban natin. Kasi iba pa rin yung, iba kasi yung feeling na alam mong meron kang kalaban, yung meron kang kasamang ginawa yun, tas, shucks, ikaw yung napili nila. Ang sarap pa rin nun sa pakiramdam. So, sumigaw ko malakas, nagkatalon ako, sabi ko, wow, ito pala yung feeling na 13 years. 13 years, mapagkakatiwalaan ka sa isang role. Gusto ko yun. Diba? Gusto ko yung term na yun, di ba? Hindi lang siya basta-basta binigay, pinagkatiwala Oo, sa'yo. tiwala. But, like any show, dyan pa lang ang simula ng laban. Oo nga. Di ba? Kasi syempre, pwede mo nakuha mo yung role, tapos let's say na, it happens, the show didn't work. Pero nung nakita nyo na may following kayo, tapos yung mga, Iba, yung eksena ninyo, nagte-trending, and basically, you really had a very, very strong following. Thank you po. Ano ang pakiramdam na, kumbaga, it wasn't just a simple break. Ako talaga literal masasabi kong I was living in my dream that time. Kasi apart from acting, or portraying Aubrey, kumakanta na ako nun sa SOP. SOP. Isa pa yun. Tapos yung mga hanggang sa yung mga shows din sa GMA like All Out Sundays, mga ganyan. So syempre parang sabi ko, wow, iba yung, ito pala yung pakiramdam. And hindi ako aware na nagtitrend yung show namin that time. Typical lang na gumagawa lang ako ng serye. Tapos nagulat na lang ako yung sa sariling feed ko. Sabi ko, ba't lumalabas yung mukha ko? Tsaka ba't lumalabas yung mga eksena ginagawa namin? Tapos pupunta ako sa ibang app. Sabi ko, ulit. Tapos hanggang sa mamaya, even my friends, my family, my friends, they're messaging me. They're watching. Sabi ko, tapos doon ko pa lang siya na-feel na, ay, okay, ito pala yun. Ito pala yung sinasabi nila. At ito pala yung pakiramdam na finally na-recognize ka na ng tao, na-recognize na nila yung craft mo, nakilala ka na kahit saka magpunta. Pero para sa akin, dalawa yan eh. Kasi kumbaga, the more na sumisikat ka, maraming mga kasama din yan. Diba? It comes with a lot of things. So from someone that was, bullied before, nasabi mo nga, nasa spotlight ka rin ngayon ng mga taong malilikot ang isip. Ngayon na mas na babatuhan ka ng mga issue. Kamusta naman yun? Kahit sabihin mong you've done great things and as you grow older, learning should never stop. And growing should never stop. So ako, if I really believe in kung hindi mo kayang tumanggap ng pagkakamali or anything that you've done na hindi mo naman talaga sinasadya, or maybe that time because you were a different person, it was your intention. Pero the moment na hindi mo carry, tinilagyan mo na ng hangganan yung sarili mong to grow. So, pag may mga natatanggap ako na ganun, syempre, kailangan ko siya i-process ng maayos. Process talaga. And talagang, ako kasi I love to journal. So, sinusulat ko yun. Ano yung mga alam ko na tama naman na ginawa ko, ano yung okay, mali itong ginawa ko na to. Tapos ito pala yung naging epekto doon sa, kung sino man ko may nasaktan, kahit hindi ko naman siya talaga intention. Then, I think that's where it starts. Favorite moment mo bilang isang singer? Ang dami! Favorite, was there a favorite duet? O hindi kaya pwedeng funny moment na nasa SOB ka or kasi nagkasama tayo sa nalala mo, I think, nasa Soler tayo noon, I think kasama mo si Mr. C. Basta, Yes! I was the host. Event. Yes! Oo, naalala ko pa yun. And I was with the great theater actors that time. May, Yes. may moment ba na nakalimutan mo yung lyrics o namatay yung mic? Nangyayari Ayan. Nangyayari talaga yun. O sige, funniest moment na, Sa singing, Oo. trivia. Nung sa Enchanted Kingdom kasi 'di ba dati puro mga mascot lang 'yan. yes.
Recent na lang naman nagkaroon ng mga singers, Ng mga diba, performers, umiikot, diba, yes. every 30 minutes. I was the pioneer artist there of Enchanted Kingdom. I was Okay. just 14 years old. Okay. So, almost 5 years ako nagtrabaho sa kanila. So, isa sa mga performance ko, Enchante yung pangalan nun. So, Christmas to. Okay. Tapos, so, kanta-kanta si bakla, ganyan. Nadulas ako. Yun lang. Yung nasa harapan ko na tao, audience, lalaki, si Okay. kuya, yung ano talaga, yung borta, Okay. yung talagang gano'n sabi ko, oh, tari, nasa unahan talaga siya. Saktong-sakto, nadulas ako, ito yung pa ako, gumanon Teo, sa harapan ni kuya. Tapos sabi niya, gumanon lang siya, syempre medyo in-expect ko na dapat, kuya, ikaw yung sana yung tutulong sa akin, no? syempre. Bilang ang laki-laki ng katawan syempre. mo. Nanigas siya eh. Tapos yung katabi niya, tsaka sila pa yung medyo Tumulong sa'yo? patpati na oo eh. Siya pa okay. Tumatawa siya o nag-freeze lang din siya? Parang feeling ko nag-freeze siya. Okay, okay. So, as singer, Grabe memorable yung, Diyos ko. ano ang style ninyo pag nakakalimutan niyo ang lyrics sa kanta? Kasi kami, alam mo yan, bilang host, pwede mong baliin, alam mo yan eh, di ba? Kunwari ako, pag nakakalimutan ko yung spiel ko, pwede ako pumunta sa audience, makipagkulitan, pwede makipagkulitan sa co-host mo. Oo. I've always wondered, as a singer, paano pag kunwari, yung ikaw lang sa stage, di ba, ang Pinoy variety show, yung naka-spotlight pa sa'yo, Oo, eh. dalawa yan. Anong nangyayari pagka ganun? Ano ang remedy? Ako kasi talaga, ever since, perfectionist ako. Naku, yan na, mas mahirap pa yan. Totoo, pag nagkamali ka, yung frustration, ibang klase talaga. Pero since live siya, maraming pwedeng mangyari talaga sa live. So, ilang beses na siya nangyari sa akin. Alam mo, kakantahin ko pa din siya. Pero naka-hum na lang. Tapos kunwari, mamumble-mumble ka ganun. Kasi hindi ka pwedeng Ganon? tumigil. Kasi pag tumigil ka, hindi talagang wala, nakalimutan mo. Then, so hawak mo yung mic, tapos gaganong ka? Parang ganon. O kaya, minsan kung ano yung pumasok na word, kahit yung, halimbawa yung words na yon dapat pang second verse pa. So, pumasok na siya, kakantahin ko Ilulusot mo na Uulit lang. na lang tayo, te. Ganon. So pag uwi, kaya mong tawanan o medyo bit-bit mo talaga yun hanggang sa Ay, pag-uwi? hindi. Ako ibang klase ako. Right after, talagang sad ako. Yung talagang hindi ko tanggap. Ganun ako. Tapos, tatanungin ko kagad yung mga kasamahan ko, yung handler ko, kung sino. Shucks, halatang-halata ba? Ganun ako. Lagi. All the Meron. time. Hindi, okay lang. Hindi, yung totoo. Ganun. It happens. Pag ganun, pag binigyan ako talaga honestly ng mga real na na feedback, mas mabilis kong Napoprocess. Oo. So yun ang mga funny moments mo as a singer, favorite moment mo as a singer. Yung kumbaga, it was a, wow, na pag ganun ka. Para sa akin, nung ano pa rin, I still have that picture, naka-frame siya sa bahay namin, dun sa old house namin. Sa QTV11 pa yon, Popstar Kids. Nanalo na ako noon. Alam ko ba yun? Okay. Nanalo na ako noon, pero may prod number noon. Ang nasa kaliwa ko si Miss Regine Velasquez, tas yung nasa kanan ko si Ate Kyla. Kasi she was the host of yung contest namin na Popstar Kids. So, for that 7-year-old kid na nangangarap lang, pinapanood ko lang sila sa TV. Tapos, wow, ginagawa ko rin. Tapos, nung nakita ko yung litrato, angas, tas may pirma nila. May pirma nila, pinapirmahan ko yun. Kay ate, tsaka kay ate Red, tsaka kay ate Kyla. Sobrang, for me, hanggang ngayon, vivid pa rin yun, yung moment na yun sa akin. Pero is mga biggest blessing sa buhay mo dumating kamakailan Yes. as a mama? Oo, si Uno. Grabe Si yun. Uno. How young is Uno? 3. 3. Wow, si Peanut is 3.5. Kamusta naman yung blessing na yun sa buhay? I love it so much. Believe it or not, when I was a kid, one of my dreams is to be a mom. Okay. Pag every time may party, kukuha ko ng balloon, lalagay ko sa hanapin ko nanay ko, Mama, tinan mo, buntis ako. Wow. Lagi, ganun. Tapos tatawanan lang ako ng nanay ko. Hanggang sa paulit-ulit ko siyang ginagawa, naaasar na yung nanay ko. Kasi syempre nga naman, pag palaki ka ng palaki, medyo yun ang maganda tignan, di ba? So, nung nangyari siya sa akin, naalala ko noon, lagi ko sinasabit, hindi, whatever happens, kailangan at 28 may baby na ako, or 27. Tapos sabi nila, naku, madali lang sabihin yan. Kasi, di mo, Especially kung marami kang ginagawa. kasi lalo, sabihin natin 25 ka, tapos ang dami mong ginagawa, di ba? Hindi mo masasabi yun na kailangan by this age may ganito ka. Alam mo, grabe din talaga si Lord. By 28, nagkaroon ako ng baby. So sabi ko, wow Lord, you're so funny.
Ito Ang kasi galing mo 3, talaga. naiisip ko na yung maturity, 'di ba, ng mga anak natin. But when when Uno was younger, talaga, did you have a special moment with Uno? Kasi ako, for example, naalala ko nung bagong panganak si Jessie, hawak ko si Peanut, and Jessie was resting. Nagpa-play pa kasi Jessie's favorite song was Love Beyond Rose. Tapos hawak ko si Peanut, nag-tunnel vision ako while looking at her. Na parang there was beautiful music, si Jessie was resting, and kumbaga na-realize ko lang na ito na yung mundo namin. Right. May moment ka ba na ganun with Uno? Kay Uno, all the time. Kasi ako ay nag-breastfeed ako sa kanya for 3 years. Wow. So that's something na I actually, nahirapan ako sa part na yun. Ako pala yung problema kasi ako pala yung hindi kaya mag-let go. Kasi for me, ano namin yun eh. Bonding. Oo, super bonding naman yun eh. I feel all the love talaga every time. So, every time na naglalatch sa akin yung baby ko, yung sinasabi mo, yung describe mo, that's exactly how I feel every time. So, parang talagang, wow, it's amazing. It's an honor to be a mom. You know, ang galing ni Lord na, wow, nakakreate siya ng ganito na, diba, sa katawan ng isang tao, kayang mabuhay pa ng isa. So, ang galing, sobrang galing. And, yung isang memorable na nagulat ako, 1-year-old si Uno nun, hindi pa siya masyado nagsalita, but, pag may isang beses o 2 beses na narinig yung music, on the 3rd time, alam na niya kagad, kabisado niya yung tono, and even the words, sabi ko, wow, sabi ko na yun. Sabi ko, medyo namana mo ba yun sa akin? Ano kung ano? So hanggang ngayon, ganun siya. So yun yung para sa akin na memorable. Sabi ko, wow, ang galing. Kasi di ba for like 1-year-old, nasa tono talaga. Ako, 45 na, wala pa ako sa tono eh. Sige mo, tagal ko na sa mundong to, wala pa ako sa tono. Pero ito realization, kasi napag-usapan mo, and this is something na gusto ko lang i-share. And you talked about breastfeeding. Hindi to joke, hindi to joke. Ako, I was under the impression na ang dali palang process nun for a mom and their child. Sa mga soon-to-be fathers out there, hindi pala madali. Akala ko, well, of course, nandiyan ang Mother Nature, evolution. Akala ko, once the child is there, yung automatic na. It's done, yeah. Pero hindi pala yung there's a latching issue na, kumbaga, naalala ko yung time na na-realize ko lang na it's not easy pala. Yung breastfeeding. Sabi ko, so mga soon-to-be fathers there, please support your wives kung sakasakali man dadaan sila sa breastfeeding phase. That's Hindi nice of pala you. biro talaga. Yeah. You've been through so much in life. Okay? Yes. Sobra. What's one thing na gusto mong i-impart kay Uno about, life in general? Ako talaga, number 1, I want him to grow up as a man that loves God and knows God at nandun lagi lang sa God sa puso niya. Gusto kong matuto siyang paghirapan ng mga bagay. Ay, gusto ko yan. Kasi if meron siya nun sa puso niya, lagi, na kailangan ko paghirapan lahat, na lagi akong may Lord sa puso ko, kahit saan siya magpunta, He will never fail. No, ang ganda. Kasi in this day and age na, especially, pag meron kang konti sa iyong bulsa, this is reality. Ang dali ng mga bagay-bagay. Yeah. 'Di ba? Ang dali. Minsan isang hingi nandiyan na. Hindi ko pa humihingi nandiyan na. But if you're raised in a certain way na you appreciate what's there and what's not there, kumbaga, siguro mas equipped ka pa sa buhay. 'Di ba? Dream project, dream role. Kasi feeling ko, you've accomplished so much. Pero anything you. else ba na gusto mo? Dream role na sinasabi ko dati, gusto ko arte ng yung may saltik sa utak talaga. Medyo psychotic, gano'n. Ito si mga Medyo horror, pa-serial killer, gano'n. Pero meron kang bago ngayon, Caught in the Act, tama? Yes, Okay, oo. what's Caught in the Act? Seminarista siya, di ba? Ako naman ay matagal lang nagsaserve doon sa chapel na yon, sa church na yon. Kumbaga, unang pagkikita pa lang nila, nakaramdam na sila ng attraction. So, syempre, doon pa lang, malaking conflict na yun. Oo, Kasi magpapari yung isa, di ba? Tapos, ako, wala naman ako talagang ginagawa. Yung ganda lang yung ambag. Wow! At hindi lang basta-basta ang bag, bumuhos pa. Eto na nga! Bumuhos pa. So, eto na nga, Caught in the Act. Tinodo nila, Tess, yung talagang lahat ng mga bawal, ginawa. Bago maging pare. Talaga, oo. Gigigil ako. Total, pag-usapan na rin natin, usapang pag-ibig. Ayan. Ayan. Uy, may ngiti ang kanyang Di ba nga? ngiti. Ikaw naman, Yes. ano yung thoughts mo sa when it comes to love? Biggest learning mo pagdating sa love? Magtira talaga sa sarili.
Oo, kasi naubos na ako many times. Ang hirap, talaga bumangon. Lalo pag naubos ka sa maling tao, ibang klase yun. Mas matindi pa yun sa terzepatide, Pero minsan kasi one experience ng ganun is enough. So bakit kung nangyayari sa'yo dati, hindi mo pa na... Katangahan. Bobo. No, Charot. Lahat tayo may point na gano'n sa pag-ibig. Hindi, pero totoo yun. Ako kasi ngayon, I'm really, really careful with the relationship that I have now. You know, kasi yun nga, I've been through so much and I don't want to make mistakes. And again, parang ganun na lang yung pagmamahal ko kay Uno. He doesn't deserve to see me crying just because of a man. You know, na if ever na di naman ako, did not see my worth. So, that's why I'm really, really careful. And ako, yun na ako ngayon, like, I don't wanna make mistakes. Alam kong lahat tayo, we're all allowed to. But sabi mo nga, kung marami na tayo na pagdaanan, ano ba naman yung matuto ka doon, di ba? Yeah. De, ito. Malawak Subukan naman natin. Ite-test natin kung yung mga caught in the act mo. Pag sinabi mo na caught in the act, ibig sabihin guilty ka. Pag sinabing not me, obviously, malinis ang konsensya mo dito. Okay, go! Okay, eto na. Nagsisave ng mga old conversations ng mga ex at binabalikan pa. Not me, not anymore. Dati. Ikaw ba yung mabilis ka mag-get over sa pag-ibig? Ikaw ba yung pag-break, tapos pagbalikan? O minsan may mga story ka pa na sa gabi, gumagano ka pa. Ang pangit nung iyak ko. Parehas Okay. Napagdaanan ko lahat. Meron Oo. naman. Pero parang doon na tayo sa yung move on tayo agad. Ayaw. Oo. Bye-bye. Ganon. Diba? Okay, ito Ganda susunod. ko Nagsisend ng napakahabang message pero ina-unsend din. Ay, hindi, te. No. I mean everything that I do. Kahit ganito kahaba yung message. Pag sinend mo, tapos bahala ka dyan umintindi. Yes! Oo, te. Okay. Laban. Eto, ikaw ba yung type na nagpapanggap ka na bad trip ka o kinikim-kim mo muna, dinadaan mo na lang sa ganon-ganon lang? O sinasabi mo kagad? Content the act ako dyan na pinapakita ko talaga. Kaya nga, ang weird sa akin, sabi mong artista ako, pero pag yung walang camera, what you see is what you get talaga ako. As in, makikita mo kapag, alam ni Kuya yan, no? Makikita mo talaga pag pagod na ako, pag na ako, yung may energy ako, kaya parang naasar ako sa isang bagay, ganun. Kitang-kita mo. Makikita ko naasar ka sa akin. Parang ganun ang charot. Ito, susunod. Palaging online pero bihira mag-reply. Yung anong tawag doon sa Facebook, yung light press. Yung titignan mo yung long press, titignan mo kung magre-reply ka o hindi. Oh. Caught in the act. Palagi. So alam niyo na, lahat naman nag-message sa kanya. Oh, eto, maganda to. Caught in the act ka ba o hindi ikaw to? Nagpo-first move pag may type ka. Ako hindi akte, kaya nga, jowa ko na yung jowa ko ngayon. Ayan. Ako yun. That's all me. Kwento, ano ang galawang Rita Daniel? Ano yung first move? Emoji. That's all. Ganun lang. Oo. DM emoji, ganun lang. Kahit ako Finalo ko muna siya. Kasi nakita ko siya Nakita ko siya doon sa story ni Xavier Ramos, anak ni Wendell Ramos. Yes. So sabi ko, bakit ni Kuya? Sabi ko, Follow. check ko, bakit wala siyang post sa mga, babae? Sabi ko, nako, baka mamaya may jowa to, hindi lang masyado... Ma-post. Or, parang masyado namang mabait yung niya kasi basketball player. Di ba? Tapos nagsiserve din. Tag na to, SK chairman siya ngayon ng Tagaytay. So sabi ko, parang, posible masyadong malinis yung feed mo So ito na, tapos meron pang Bible verse. Ako, yan na. Tayo. Paano magiging si bakla? Pak! Tapos, okay, ano may message ko dito? Kasi baka nga mamaya may jowa. Pag binessage ko to, tapos nakita ng jowa, Patay. so ginawa natin Nasa balita ka ngayon, ng di oras. Emoji. Random emoji lang. o sa story? Story reply. Minessage ko siya, pero emoji lang. Maluk. Anong emoji? Ganun lang. Ganun lang. Ganyan lang. Yan So, na. syempre, ngayon, doon mo malalaman yan. Ah. Di ba? Kapag ka nag-reply ng medyo, may jowa to. Nag-reply agad, nag-follow back din. Ayun Sabi lang. niya, sabi pa, hi, Miss Rita. Miss Rita! Miss V, okay. Yan na. Eto na tayo. So, kumbaga, nasimulan mo na ng job. Oo, naka-job yun ka na. talaga yun. Ano yung street mo? Parang pag tapos ang usapan. Ako kasi, I know what I want and I actually don't like wasting time. Okay. So, Uy. on the third day of texting, he asked me out. Ganun dapat. Diba? I made him Malupit. do that. Okay. But kung on the third day, wala pa rin, sorry. Nahuli ka sa emoji.
Nahuli ka. Emoji lang pala katapat mo. Ganun Ayan, kadali. diba? Rita, I want to say thank you. Thank you very much for being here. Sabi ko nga, sa showbiz, gumaganong-ganon tayo, di ba? Sa mga Yes. racket or kung saan man. But it's nice to sit down with you. Thank And then, you. I hope nothing but the best for you as an artist, as an individual, as a partner, at higit sa lahat, as a mom. Thank you. So, thank you very much for being here on Luis Listens. Ikas mo dyan. Please invite everyone sa Caught on the Act. Yes, Caught in the Act is still streaming on Viva Movie Box po. Kasama ko po dyan si Mr. Marlo Mortel. And of course, I have a gig on July 25 sa Viva Cafe. Yan guys, sana hope you can go, you can come and bring your friends. It's a Saturday night, so diba, July 25, I'll see you there. Thank you very much. Rita, thank you very much. I enjoyed. Maraming Thank you. salamat. Oo nga, nabitin ako. Ayan na. Pero tandaan nyo, pag nasendan kayo ng emoji, tapos kayo. Thank you for being here. Thank you for being on Luis Listens. Goodbye. Thank you very much.